Another day, another luto na naman tayo mga kachika. Alam nyo ba, sabi ng mga Jurassic ko, ay isa daw to sa pinakagusto nilang niluluto ko. Kaya tara guys, i-show ko sa inyo kung paano ko to niluluto. Kailangan lang talaga dito maraming sibuyas. At yung sibuyas nyo, lagyan nyo na ng asin para magtubig-tubig yan. At syempre, lagyan nyo na rin yan ng bawang at kamatis. Kung napansin nyo, konti lang yung mantika nilagay natin kanina. Dahil yung oil ng corned beef, ayun ang ilalagay nating mantika dito. At ano yan na nga, dinagdag ko na yung mantika guys. And then, kailangan lutong-luto muna yung kamatis bago nyo ilalagay itong inyong patatas. Lagyan nyo na rin siya ng salt kasi pag ang inyong corned beef ay may patatas, tatabang niya. Kaya maglagay kayo ng konting asin. At antayin nyo ma-fry muna yung potato nyo o di kaya ma-half cook muna yung inyong patatas bago nyo ilagay itong ating corned beef. Masarap ang corned beef ko dyan guys kasi itong corned beef na ito is Telemundo. Alam niyo naman, pag umuwi talaga kami sa Pilipinas, Telemundo talaga ang inuuwi namin o yung luggage namin, punong-puno yan ng Telemundo. Kasi naman guys, pag dito nyo yan binili, napakamahal, napaka-triple ata ang presyo. Kaya yung mga luggage namin, puro Telemundo lang ang laman at mga tusino, longganisa at hotdog. Pero marami nagsasabi na bawal nga daw magdala ng tusino at hotdog. Kaya di ako sure kung totoo nga yun. Pero guys, sa Australia, bawal na bawal magdala niyan. Kaya wag na kayo mag-aatip magdala ng kung ano-ano sa Australia, lalo na pagkain. At ito na nga guys, luto na tong ating corned beef. Upo-portion na natin to para easy sa mga kids pag nagluto o kumuha o nag-init sila nito. Maliliit na container ang ginagamit ko kasi nga guys, para isang initan lang at hindi na nila kailangan ibalik sa ref. At ito naman ang ating lunch today. Buti na lang guys, yung family ko hindi maarte kasi isang dish lang talaga niluluto ko sa buong maghapon na yun. Kung ano yung tanghalian namin, yun na din yung hapunan namin. At syempre, isasangag natin yung bahaw nating kanin para naman hindi masayang yung mga leftover dyan sa ating pan. At ito na nga, ewan ko ba, bakit tumitikit yung rice dyan sa pan na yan. At ayan na nga mga kachika, nakadalawang plato na nga dyan si Habi at yung mga anak ko ganun din. Basta ganyan ang ulam, sarap na sarap sila dyan. At ito naman ay malamig na, kaya po pwede na natin tong i-close at ilagay sa ref. At anytime pagkagaling sa school, madali na nila tong initin. At i-share ko na rin tong binili ko sa Shopee kasi nga pupunta kami ng Korea. At ito nga, napakamura lang ng bili ko dito. Ikot-ikot ka. Diba? Ang ganda. May bulsa pa yan.